Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa isang gabi ng malamig na simoy at mahihinang ilaw mula sa mga parol, may isang kwentong naghihintay na dumampi sa iyong isipan. Isang kwentong dahan-dahang hahaplos sa puso mo at magpapaalala ng mga sandaling payapa at puno ng pagmamahal. Huminga ka ng malalim, pakiramdaman ang katahimikan. Hayaan mong ang bawat salita ay maging parang malambot na kumot na yumayakap sa iyo. Ngayon, isarado mo ang iyong mga mata at dalhin natin ang iyong isip sa isang munting probinsya kung saan ang mga gabi ay kalmado, ang simoy ng hangin ay banayad, at ang Pasko ay hindi nagmamadali. Ito ang kwento ng ang Pasko sa probinsya, isang kwentong puno ng liwanag, tawanan, at mga paalalang minsan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay yaong mga tahimik at simpleng sandali. Handa ka na? Sige, simulan natin ang paglalakbay ng dahan-dahan at ng may daladalang kapayapaan. Dahan-dahang bumagal ang bus habang papalapit ito sa lumang terminal ng bayan. Sa labas ng bintana, unti-unting napalitan ang tanawin ng mga matatayog na gusali ng mga palayan, bundok, at mga kalsadang may nakahilera pang matatandang puno. Pagkarating ng bus, agad sinalubong si Lito ng malamig na hangin na may halong amoy lupa at amoy palayan, ang paborito niyang amoy tuwing magpapasko. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niya ang kakaibang lambing ng probinsya. Walang nagmamadali, walang nag-aagawan. Tila mas mabagal ang oras, mas malambot ang paligid, at mas payapa ang bawat hakbang. Sa bawat pagdaan niya sa mga bahay, may mga nakasabit na parol. Ang iba, gawa sa makukulay na papel. Ang iba naman simpleng hugis bituin na may ilaw na dim na parang luma, pero mahalaga pa rin sa mga may-ari. Pagdating niya sa kanilang lumang gate, bumukas agad ang pintuan at natanaw niya si nanay, naka-apron at may hawak pang sandok. "Lito, nakauwi ka rin anak," sigaw nito sabay lapit at yakap na punong-puno ng lambing. Si tatay naman ay lumabas mula sa maliit na kubong gawa nilang imbakan. Hawak ang walis at nakangiting parang bata. "Abay sakto, kakalinis ko lang ng bakuran. Parang alam kong darating ka ngayon." Pumasok si Lito sa loob ng bahay. Hindi ito enggrande, pero ramdam ang init at kilala niya bawat tunog at bawat amoy. Ang kahoy na sahig ay lumalangit-ngit. Ang kurtina ay may disenyong bulaklak na tila luma na. At ang lumang bentilador na medyo umiingay ay parang musikang nakasanayan niya sa pagkabata. Sa kusina, may nakahandang mainit na sabaw at kanin. Simple lang, pero sapat upang maramdaman niyang nasa tahanan na siya. Pagkatapos kumain, lumabas siya sa likod bahay kung saan naroon ang duyan na palagi niyang hinihigaan tuwing bata pa siya. Naupo muna siya, pinakiramdaman ang simoy ng hapon na unti-unting lumalamig. Ang mga kuliglig ay nagsimula ng mag-ingay, pero hindi ito ingay na nakakainis. Ingay itong nagpapaantok at nagpaparelax. Humiga siya sa duyan at tinitigan ang langit na unti-unting nagiging kahel. Walang trapiko, walang busina, walang kailangan habulin. Sa probinsya, sapat na ang huminga at maramdaman ang katahimikan. At sa unang araw niya ng pag-uwi, alam niyang tama ang desisyon. Dito niya gustong gugulin ang Pasko. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising na si Lito ng pamilyar na tunog. Ang tilaok ng manok mula kina Mang Igo, ang malayong sigaw ng batang naglalaro, at ang mahinang pag-aspas ng kurtinang hinahampas ng malamig na hangin. Bumangon siya ng dahan-dahan, sinabayan ng amoy ng kapeng barako na umaabot na sa kanyang kwarto. Paglabas niya,
Nadatnan niya si nanay sa kusina. Hawak ang maliit na kalderong may suman. "Anak, tikman mo muna ito bago ka gumala," sabi nito habang may ngiting alam niyang hindi niya matatanggihan. Malambot ang suman, may tamang tamis, at sabay nitong pinaalala sa kanya ang mga umagang walang problema. Sa labas naman, si tatay ay may hawak na walis tingting. Nag-aayos ng mga dahong nalaglag. "Sige na Lito, maglibot ka muna. Mamaya tayo mag-usap tungkol sa paghahanda sa Pasko," sabi nito habang humiti at kumaway. Lumakad si Lito papunta sa eskinita. Sa dulo nito ay ang tindahan ni Aling Marta. Doon, nakaupo ang mga kapitbahay na kadalasang kausap ng lahat tuwing umaga. "Uy, si Lito, bumalik na ang binata ng bayan," biro ni Aling Marta habang inaabot ang kaping nasa maliit na tasa. "O, tikman mo, bagong hango." Tawanan ang sumunod. May nagkukwento tungkol sa paghahanda para sa parol contest. May nagsasabing mas maganda raw ang parol nila ngayong taon dahil mas makintab ang papel. May batang tumatakbo-takbo sa paligid, hawak ang tansan na nakaipit sa pisi. Tila nagpa-practice para sa caroling. Pagbalik sa bahay, nadaanan niya ang mga kapitbahay na abala rin. May nag-aayos ng Christmas lights. May nagluluto na agad ng kakanin. May nagtatawa ng nagbibiruan habang nagtatali ng mga parol sa kanilang bubong. Ang bawat detalye ay may lambing, walang pagmamadali, tanging magaan na enerhiya lang. Nang makarating siya sa bakuran nila, naamoy niya ang bagong lutong sinangag. "Anak, kumain ka na. Mamaya pa ang lakad natin sa bayan," ani nanay habang inaayos ang mesa. Umupo si Lito, pinakinggan ang tunog ng kawali na tila sumasabay sa himig ng umaga. Habang kumakain, napaisip siya. Hindi pala niya namalayang gaano niya na-miss ang ganitong uri ng katahimikan. Narito ang mga tunog na hindi maingay, ngunit buhay. Tunog ng tahanan. At sa kalmadong umagang iyon, nagpasya siyang sulitin ang bawat araw na nasa probinsya siya. Dito, ang simpleng tunog at simpleng tao ay sapat na upang mapuno ang puso. Pagkatapos ng almusal, nagyaya si tatay na pumunta sila sa bayan upang tingnan ang mga paghahanda para sa nalalapit na Pasko. Naglakad sila papunta sa kanto kung saan may dumadaang tricycle. Ngunit dahil maganda ang panahon, napagdesisyonan nilang maglakad na lang. Ang hangin ay malamig pero hindi nakakapaso at ang araw ay sakto lang ang init. Isang perpektong araw para mag-ikot. Pagdating nila sa plaza, agad na bumungad ang malaking parol na gawa ng mga kabataang nagvo-volunteer. May 10 estudyante ang abalang nagkulay at nagdidikit ng papel. May ilan namang umaayos ng mga Christmas lights na nakabitin sa mga puno. Sa tabi nito, may 2 aling nagtatawanan habang naglalagay ng palamuti sa maliit na belen. "Aba, Lito, andito ka na pala. Tulong ka naman dito." Ang bigat nitong maliit na batang pastol. Biro ni Aling Marta na para bang hindi sapat ang isang araw na hindi sila magkita. Sumama si Lito sa pag-aayos ng dekorasyon. Habang ginagawa nila, napansin niya ang ilang matatandang nakaupo sa lilim ng puno. Nagkukwentuhan tungkol sa mga Pasko noong araw. "Alam mo, noong kabataan namin, isang lamparang digas lang ang ilaw namin sa harap ng bahay," sabi ni Lolo Ben. "Pero kahit madilim, masaya pa rin. Hindi mo kailangan ng magagarbong palamuti para maramdaman ang Pasko." Sa kabilang dulo naman ng plaza, may mga batang naglalaro. Hawak ang kanilang improvised instruments. Tansan na ginipit sa alambre, lumang lata na ginawang tambol, at garapon
na may butones sa loob na parang maliit na marakas. Naririnig ang mahihinang ting-ting-ting at tok-tok-tok habang sila ay nagpa-practice ng kanta. Minsan sabay, minsan sablay, pero mas nagmumukhang cute kaysa magulo. Ate, ate, namamas ko po, sigaw ng isang batang maaga pa para mangaruling. Dahilan para magtawanan ng lahat. Sinita siya ng mga kuya niya, pero natatawa rin. Maya-maya, may lumapit na dalagita at nag-abot ng bibingka kay nanay. Tita, tikman niyo po. Bagong gawa ni mama. Mainit-init pa ang bibingka at amoy na amoy ang gata at mantikilya. Nakuha agad ni Lito ang isa at napapikit siya sa sarap. Ito ang namiss ko, sabi niya. Pagkatapos sa plaza, nagtungo sila sa maliit na kapilya kung saan may mini handaan para sa mga tumulong sa paghahanda. Simple lang ang handaan. Malagkit, pansit, puto, at tea. Pero ang saya ay lampas sa anumang engrandeng salo-salo. May mga naghahabi ng kwento, may nagbibiro, at may mga batang nakatingin lang sa mga pagkain. Hinihintay kung kailan pwede nang kumuha. Isang batang lalaki ang napaupo sa tabi ni Lito. Kuya, taga Maynila ka no? Tanong niya, sabay kagat ng bibingka. Ang lamig dito, gusto ko dito sa Pasko. Mas tahimik. Napangiti si Lito. Oo, mas masarap ang Pasko dito. Habang papalubog ang araw, nagpa siya silang umuwi. Napuno ang maghapon nila ng tawanan, kwento, at simpleng saya. At habang naglalakad sila pa uwi, nadaanan nila ang mga kabahayan na unti-unti nang nagsisindi ng kanilang parol. Ang bawat bahay ay may sariling ilaw na kumikislap-kislap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. At doon niya muling naisip, ang Pasko sa probinsya ay hindi ingay. Ito ay liwanag, kwento, at katahimikan. Gabi na nang makauwi sila sa bahay, at agad napansin ni Lito ang kakaibang katahimikan ng paligid. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, nakakapagpakalma. Ang hangin ay malamig, halos parang yumayakap. Sa langit, abot ang dami ng bituin. Mas malinaw kaysa sa Maynila at mas kumikislap na parang may sariling himig. Umupo si Lito sa lumang bangkito sa tapat ng bahay. Anak, gusto mo ng tsaa? Tanong ni nanay mula sa kusina. Yung mainit para hindi ka ginawin. Tumango siya at ilang sandali ay naupo si nanay sa tabi niya. Bitbit ang 2 tasa ng tsaa na may halong luya. Tahimik muna silang dalawa. Walang nag-uusap, pero hindi rin awkward. Ito ang uri ng katahimikang puno ng pagmamahal. Yung hindi mo kailangang magpanggap o magpaliwanag. Yung sapat na naroon kayo, magkatabi. Mula sa bahay ng kapitbahay, narinig nila ang mahinang plucking ng gitara. Tila may nagpa-practice ng Pasko na naman. Mali-mali ang ibang nota, pero tamang-tama sa mood ng gabi. Minsan may sabit, minsan may nasosobrahan sa diin, pero ang kabuuan ay nakakagaan ng pakiramdam. Sa di kalayuan, may batang nahuhulog-hulog ang tsinelas habang naglalakad papalayo, marahil pauwi mula sa ensayo ng kanilang Christmas program. Tawa ng tawa ang bata, parang walang problema sa mundo. Ang tunog ng kanyang tsinelang plak-plak-plak sa kalsada ay naging bahagi ng musika ng gabi. Napatingala si Lito sa kalangitan. Ma, ang tahimik ng Pasko dito, bulong niya. Ganyan talaga dito, anak, sagot ni nanay. Hindi ingrande, pero ramdam mo. Nang magising ang lamok sa tenga ni Lito at lumipad palayo, natawa sila ni nanay. Kahit lamok, parang gusto rin sumali sa Pasko. Biro niya. Natawa si nanay ng mahina, parang kaluskos lang ng dahon. Nang matapos ang kanilang tsaa, nagpaalam na si nanay para matulog. Naiwan si Lito sa bangkito,
Pinagmamasdan ang mga parol na kumikislap sa bawat bahay. Ang mga ilaw nito ay hindi sabay-sabay. May mabilis, may mabagal, may pablink-blink. Pero sa kabuuan, para silang mga munting bituin na bumaba upang samahan ang mga tao sa gabing malamig. Huminga si Lito ng malalim, walang busina, walang sigawan, walang pagmamadali. Sa gabing iyon, naramdaman niya ang kalma na noon pa niya hinahanap. At habang dahan-dahan siyang pumasok sa bahay para matulog, alam niyang ang Pasko sa probinsya ay hindi lang okasyon. Ito ay pahinga para sa puso. Pagsapit ng gabi bago magpasko, abala na ang buong bahay ni Nalito. Amoy na amoy sa hangin ang halong bawang, sibuyas, at mantikilya. Pahiwatig na malapit nang matapos ang mga handa para sa Noche Buena. Sa maliit nilang kusina, si nanay ay masayang nagluluto ng espasol at ginataang bilo-bilo, habang si tatay naman ay abala sa pag-aayos ng mesa. "Anak, pakiabot nga yung kutsarong kahoy," sabi ni nanay. Tumalima agad si Lito at nang maabot niya ang sandok, napangiti ito. "Naku, ganyan ka rin noon. Lagi kang tagabigay ng gamit dito sa kusina." "Hanggang ngayon naman, ma," sagot niya sabay tawa. Sa labas ng bahay, naririnig ang pag-awit ng ilang kabataang nagkakaroling. Hindi sila sabay-sabay, pero mas lalong naging masaya ang tunog dahil doon. "Sa may bahay, ang aming baatii." Sabay-sabay nilang sigaw, minsan sablay, minsan tama. Huminto sila sa harap ng bahay ni Nalito. Lumabas si tatay, dala ang ilang barya at isang maliit na supot ng kakanin. "O mga bata, para sa inyo. Merry Christmas." Masaya namang tumakbo ang mga bata palayo. Tila mas sabik sa pagbukas ng supot kaysa sa pagbibilang ng barya. Ang kanilang mga yabag ay nagtunog ng tok-tok-tok sa kalsada, kasabay ng mahihinang tawanan. Pagbalik ni tatay sa loob, halos tapos na ang lahat ng pagkain. May pansit na may makukulay na gulay, pritong manok na medyo malutong pa ang balat, hamon na may kaunting pinya, at syempre, ang paboritong puto bumbong. Simple pero espesyal. Nang mag-11:30 ng gabi na, nagsimula ng pumuesto ang pamilya sa mesa. "Hintayin natin mag-12, sabi ni nanay habang inaayos ang malamig na tubig at tsaa. Si Lito naman ay umupo sa lumang upuang kahoy. Pinapanood ang bilog na mesang puno ng pagkain. Hindi siya mapakali. Hindi dahil gutom siya, kundi dahil miss na miss niya ang ganitong eksena. Habang naghihintay, nagkwentuhan sila. "Naalala mo ba, anak," kwento ni tatay, "noong maliit ka pa, nilalagay mo ang kanin sa ilalim ng lamesa. Sabi mo para daw kay Santa Claus?" Natawa si Lito. Kasi tay, sabi mo bawal mag-iwan ng pagkain sa pinggan. Kaya sa ilalim ko ipinwesto." Mas lalo silang nagtawanan. Para bang bumalik ang ilang taong nawala. Dahil sa pagiging abala sa trabaho at syudad, pagsapit ng 12:00, sabay-sabay silang nagdasal. Simple lang ang panalangin. Pasasalamat, konting hiling, konting kabog sa dibdib. Walang ingranding salita, pero ramdam ang katahimikan at pagmamahal. Pagkatapos ng dasal, nagsimula na ang kainan. Si Lito ang unang tumikim ng puto bumbong. Mainit, malambot, at tamang-tama ang dami ng niyog at asukal. "Ito ang pinakamiss ko," sabi niya. "Kumain ka lang, anak. Bukas, mas marami pa tayong gagawin," ani nanay. Habang kumakain, napatingin si Lito sa labas. Kita niya ang mga parol na kumikislap-kislap sa mga bahay. Sa kalayuan, may batang nagtatakbo. May hawak na maliit na sparkler. Ang liwanag nito ay kumikintab sa dilim, parang munting bituin sa lupa.
At doon niya na-realize, hindi mahalaga kung marami ang handa, hindi mahalaga kung enggrande ang selebrasyon. Ang tunay na diwa ng Noche Buena ay ang pagiging magkakasama sa hapag, sa kwento, at sa puso. Kinabukasan, ginising si Lito ng mahinang aroma ng tsokolate. Pagbangon niya, naabutan niya si nanay sa kusina. Naglalaga ng tableya sa maliit na kaserola. "Good morning, anak. Merry Christmas." Pati nito. "Merry Christmas din, ma," sagot niya habang humihikab. Sa sala, nakita naman niya si tatay na abala sa pagtatali ng simpleng dekorasyon. Sa tabi niya, may nakapatong na maliit na kahon na binalot ng dyaryo. Ang tipikal na pabalot ng regalo sa probinsya. Walang ribbon, walang makintab na paper bag, pero mukhang espesyal. "Para sa'yo yan," sabi ni tatay. "Binili ko nung isang linggo sa palengke. Simple lang, pero alam kong magagamit mo." Nang buksan ni Lito ang kahon, nakita niya ang isang lumang relo. Hindi ito mahal. Medyo gasgas ang gilid, pero makikita ang pagkintab ng bagong strap na sila mismo ang nagpalit. "Tay, sa'yo ito ah." Humiling si tatay. "Sa'yo na. Para tandaan mo oras ng pahinga. Hindi puro oras ng trabaho." Natawa si Lito, pero medyo naluha. "Salamat, tay." Si nanay naman ay nagbigay ng maliit na supot na may lamang 3 pirasong bagong medyas. "Para hindi ka na nagtatabi-tabi ng medyas mo. Biro nito." Pagkatapos buksan ang mga munting regalo, sabay-sabay silang nag-almusal. Tsokolate, ensaymada, at konting natira mula kagabi. Ang umaga ay payapa, walang pagmamadali. Sa labas, naririnig pa rin ang mga batang tumatakbo. May bitbit na laruang gawa sa kahoy o tansan. Tuwang-tuwa sa simpleng natanggap nila. Habang kumakain, napatingin si Lito sa kanyang mga magulang. Hindi sila mayaman, hindi enggrande ang buhay, pero puno ng pagmamahal ang araw-araw nila. At doon niya muling naramdaman ang tunay na himala ng Pasko. Ang presensya, hindi ang presyo. Nang matapos ang buong araw, naupo si Lito sa duyan sa likod ng bahay. Pinakiramdaman niya ang malambot na ihip ng hangin, ang pagaspas ng dahon, at ang malayong tawanan ng mga batang naglalaro pa sa hapon ng Pasko. May hawak siyang tasa ng malamig na tubig habang nakatingin sa langit. Sa katahimikan, napaisip siya. Sa Maynila, ang Pasko ay puno ng tunog ng mall, maingay na sale, ilaw na sobrang kinang. Pero dito sa probinsya, ang Pasko ay mabagal, tahimik, payapa, hindi nagmamadali, hindi kumukumpetensya. Dito niya natutunan na hindi kailangan maging enggrande ang Pasko para maging masaya. Hindi kailangan ng maraming regalo para maramdaman ang pagmamahal. Hindi kailangan ng magarbong handaan para maging espesyal ang gabi. Sapat na ang isang hapag na puno ng tawa, isang bahay na puno ng liwanag, at isang pusong puno ng pasasalamat. Natutunan ni Lito na ang tunay na Pasko ay hindi hinahanap, nararamdaman. Hindi nakikita sa laki ng palamuti, kundi sa lalim ng samahan. Hindi sinusukat sa presyo ng regalo, kundi sa bigat ng pagmamahal na inilalagay dito. At sa huling gabi ng pagninilay niya, habang dahan-dahang umiikot ang duyan, napangiti siya. Dahil naiintindihan na niya ang aral ng Paskong tahimik. Minsan, ang pinakamagandang regalo sa buhay ay ang mumunting sandaling puno ng katahimikan at ang mga taong kasama mo rito. Ngayon, habang nakahiga ka at nakapikit, marahil ay ramdam mo pa ang malamlab na liwanag ng mga parol, ang banayad na hanging dumadampi, at ang tahimik na saya ng probinsyang Pasko. Hayaan mong manatili sa puso mo ang aral ng kwentong ito, na ang tunay na diwa ng Pasko
at ng buhay ay hindi ang ingay o karangyaan, kundi ang mga simpleng sandaling puno ng pagmamahal, katahimikan, at pag-uwi sa sarili mong puso. Huminga ka ng malalim, bitawan ang bigat ng araw, at hayaang maging banayad ang bawat tibok ng iyong puso. Sa gabing ito, dalangin ko na makatulog ka ng mahimbing, mapayapa, at may ngiti. Dahil tulad ni Lito, may tahanan ka ring inuuwian, isang tahanang puno ng pag-ibig, kahit gaano kasimple. Magandang gabi at maligayang Pasko.